Agatas POV. Kinabukasan ay naiwan na si Daddy at Inay sa bahay. Hirap kasi silang dalawa na sumama pa para ilabas ako, kaya ang dalawang kasama namin sa bahay ang naglabas sa akin. Habang nasa wheelchair ako, ay dinig na dinig ko ang mga bulungan ng mga tao. Ang masasakit ilang salita na malandi, wasak, at kung pwede ako matikman. Parang natutunaw ako sa aking kinauupuan, habang nakayuko ako at pilit na nilalabanan ng aking sarili na umiyak. Lahat ng mga tao ay nakita ang katawan ko at pinagnanasaan. Agatha, lagyan ko na lang ng towel ang ulo mo, sabi ni ate at ipinatong ang isang towel para hindi makita ang aking muka. Ilang saglit lang ay isinakay na nila ako at sasakyan na ako umiyak ng umiyak. Pagdating sa bahay ay sinalubong ako ni na Daddy. Napakalungkot ang mga mukha nila kahit nakangiti. Pilit nilang pinasasaya ang kanilang mga boses. "Welcome home, anak," sabi ni Daddy. Sinamahan nila ako sa aking kwarto at na mag-isa na ako, ay malungkot akong napatingin sa larawan namin ni Drake na nakahiga at magkayakap sa aking kama. "Sana ginising mo ko at isinama sa inyong pag-alis. Hindi ko sana naranasan to. You left me without any word." Sambit ko at itinapon ang aming larawan sa basurahan. Pati ang kanyang mga unan ay inalis ko na rin sa kama ko. Hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili habang inaalis ang mga gamit ni Drake sa aking kwarto. Sobrang sakit ang nangyari sa akin at nadamay pa ang daddy ko. Paano niya na maalagaan ang kapatid ko paglabas niya kung nasa wheelchair na siya? Lumipas ang mga araw na tahimik kami sa bahay. Minsan bago ko matulog ay pinupuntahan ko si Daddy at Inay sa kanilang kwarto para makipagbanding saglit. Maaga ako natulog dahil kaarawan ni Daddy bukas at gusto siyang bigyan ng surprise birthday party. Habang mahimbing ang aking tulog ay napaubo ako. Pagmulat ko ay mausok-usok ang aking kwarto kaya agad kong pinindot ang fire alarm. Lumabas ako at nagulat ako sa aking nakita. Ang buong hasyenda ay nasusunog at naririnig ko ang mga sigawan ng tao sa labas. Tumakbo ako sa kwarto nila Daddy, agad siyang ginising. "Daddy, Inay, wake up!" Malakas sa sigaw ko at nagulat sila. Soundproof kasi ang kwarto ni Daddy, kaya hindi nila naririnig ang gulo na nangyayari sa labas. "Diyos ko!" Sambit agad ni Inay at mabilis siyang bumangon. Agad kong kinuha ang wheelchair ni Daddy at inilalayan siyang umupo. "Inay, tayo na!" Sabi ko at mabilis kong itinulak ang wheelchair ni Daddy papalabas sa bahay. Kinilabutan ako dahil wala si Inay sa aking likod. Inilagay ko sa safety path si Daddy na gustong tumayo. "Ang inay mo, anak!" Sigaw niya kaya mabilis akong bumalik sa loob ng bahay. "Inay!" Malakas sa sigaw ko. Hirap na ako makahinga at naianig ko siya agad. Naiipit ang kanyang paang bumagsak na kahoy. "Inay!" Sambit ko na may kasamang malakas sa pag-ubo. "Anak, iligtas mo na yung sarili. Alagaan mo ang daddy mo," sabi niya. "Hindi, Inay. Hindi ko nakakayanin na mawala ka kasama ng aking kapatid." Sagot ko na umiiyak at inipon ko lahat ng aking lakas at iniangat ang kahoy kasabay ng malakas kong pag-ubo at hirap na paghinga. Mabilis naman na naalis ni Inay ang kanyang paa, kaya agad ko siyang inilalayan na tumayo. Pakaramdam ko ay wala ng hangin na pumapasok sa aking baga, pero kailangan kong mailabas si Inay sa bahay. Halos buhatin ko na siya dahil pilay ang kanyang isang paa. Malaking tao si Inay at buntis pa siya. Nagulat ako dahil pumasok si Daddy na naka-wheelchair. "Anak!" Sigaw niya at naisip kong ipakandong si Inay sa kanya. Pagkatapos ay mabilis kong itinulak ang wheelchair papalabas kasunod ng paghuho ng aming bahay at nagdilim ang aking paningin. Governor Samuel's POV. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyari na trahedya sa amin. Ang buong hasyenda ay natubok ng apoy at marami sa aking mga tauhan ang nasunog na buhay. Sobrang sakit ang nangyari na ito sa aking pamilya.
Hinaplos ko ang mukha ng aking anak. Napakalaking pasasalamat ko sa kanya dahil iniligtas niya si Rosenda kahit nanganib ang kanyang buhay. Walang bumbero ang pumunta sa hasyenda kaya lahat ng mga pananim, alagang hayop ay nawala. Napaluhan na lang ako habang tulog ang dalawang babaeng na mahalaga sa aking buhay. Sa nangyari sa hasyenda ay kailangan kong ibenta ang aking kumpanya at ang masakit ay si Arevalo ang nakabili kasama ng hasyenda. Pinamukha niya sa akin na ako'y isang talunan. Gusto niyang maging kirida ang anak ko kapalit ng hasyenda pero hindi ako pumayag. Mamamatay na muna ako bago niya mahawakan ang dulong daliri ng aking anak. Kailangan kong bayaran ng pamilya ng mga tauhan ko na nakasama sa sunog. Kaya konti na lang ang natira sa pera na pinagbentahan ko sa lahat. Ang naiwan na pera ay pambayad ko sa hospital bills. Wala nangyari na imbestigasyon dahil ang pinagmula ng sunog ay isa sa bahay ng aking tauhan kaya hanggang doon na lang ang lahat. Ngayon ay hindi ko na alam kung saan kami titira na tatlo. Ang mga kasambahay namin na nakaligtas ay binigyan ko ng malaking pera para sa kanilang pag-uwi sa kanilang pamilya. Nagising si Rosenda at napinalapit niya ako. Huwag ka na mag-alala, may bahay naman ako, doon na lang tayo. Sabi niya at napahagulhol na ako sa iyak. Kung hindi sana ako baldado, ay baka pwede ko pang maipaglaban ng lahat. Pero ang masakit ay lahat ng mga kakilala ko'y takot kay Arevalo. Nagising na rin ang aking anak at masaya na humawak sa kamay ni Rosenda dahil ligtas lang ito. Noon kami ang magkahawak ng kamay, ngayon ay sila naman ni Rosenda. Lumipas ang araw ay pwede na silang ilabas. May mga dati akong tauhan na tumulong sa amin na sumakay sa terminal ng bus. Maraming salamat sa tulong niyo, sabi ko at sila pang umiyak na lumuhod sa aking harap. Gob, magpagaling ka at hihintayin ka namin. Sabi nila at napatapik na lang ako sa kanilang mga balikat. Mas mayaman na kayo sa akin. Baka ako nga maging bodyguard nyo? Sabi ko na may halong biro at natawa sila. Basta Gob, nandito lang kami. Sagot nila. Isinakay na nila ako sa bus at katabi ko si Rosenda habang anak ko ay nasa aming likuran. Tahimik lang ito na nakatingin sa labas ng bintana. Kahit may sugat ang mukha ay maganda pa rin ang aking anak. Okay ka lang anak? Tanong ko at napangiti siya kasunod ng paglagay niya ng takip sa kanyang mukha. Kahit paano ay may pera pang natira pagkatapos kong bayaran ang bill sa hospital. Ibinili ko ng maraming gamot para sa kanyang asma at ang konti pang pera ay ibinigay ko kay Rosenda. Umusad na ang bus at paglipas ng ilang oras ay nakarating na kami sa bayan ni Rosenda. May mga tao na tumulong sa akin at nakilala ko. Tinulungan nila kami hanggang sa makasakay kami ng tricycle. Nakaside ang aking anak at kaming dalawa naman sa loob ni Rosenda. Mahal, paano yan? Ganito ako. Sambit ko. Kahit ganyan ka, nakakadalawa ka pa rin. Sagot niya at natawa na lang ako. Pagdating namin sa bahay ni Rosenda ay padilim na. Napangiti akong napatingin sa aking anak dahil kabisado na niya ang bahay at alam pa niya kung paano ito buksan. Oh, bakit may mga gamit na dito? Sambit ni Rosenda na naggulat nang pumasok kami sa bahay habang tulak ako sa aking wheelchair. Napahinga ako na malalim dahil maliit lang ito. Mabutit na kayanan ng anak ko na tumira dito ng 10 araw. Nay, kayo na munang gumamit ng fan. Bukas na lang ako bibili ng akin. Sabi ni Agatha na may hawak na alkansya. Naku anak, eto pambili natin bukas. Baraya lang naman ang laman yan. Sagot ni Rosenda dahil kay Drake daw ang alkansya na yon. Hindi po nay, look. Sabi ni Agatha at inilabas ang pera na laman ng alkansya. Isang bundle iyon at alam ko na kung saan galing. Naisip ng aking anak na magsari-sari store sila ni Rosenda para may pagkukunan kami ng pang-araw-araw. Sobrang proud ako sa aking anak dahil kahit na-spoiled ko siya ay marunong pa rin sa buhay. Tinanggap kami ng mga tao sa baryo lalo na't kilala nila ang aking anak.
Siya ang aming tagapalengke habang si Rosende ay inaalagaan ako at nagtitinda. May mga kaibigan na rin siya at marami nanliligaw, lalo na at nalaman nilang wala na si Drake. Hindi ko alam na sa bata yun kung bakit hindi na siya tumawag pa. Tatay Gob, anong type ni Agatha sa mga lalaki? Tanong ni Mark na kababata daw ni Drake na may gusto sa anak ko. Siyempre, ang type niya gwapo. Sabat ni Deo at natawa ko dahil joker ang bata na to at buntis ang asawa. Sila na ang lumilibang sa akin at sa aking anak ay halatang masaya na dito. Deo! Dinig namin na boses ng kanyang asawa. Lagot, hindi pala ako nagsaing. Bulalas niya na biglang tumayo at tumakbo papalabas ng bahay. Hindi na niya nakuha magpaalam pa. Tatay Gob, sa tingin mo, mahal pa kaya ni Agatha si Drake? Tanong ulit ni Mark. Bakit hindi mo itanong sa kanya? Sagot ko naman. Nahihiya ako eh. Siyempre, kaibigan ko si Drake at saksi ako noon kung pag-aano sila kamahal ng isa't isa. Kung mahal mo ang anak ko, ligawan mo. Parang ako naman kasi nililigawan mo dahil akong kinakausap mo lagi. Nahihiya talaga ako, Tatay Gob. Sagot niya. Nahihiya pa siya sa lagay na yan kung makatatay sa akin wagas. Drake's POV. Sobrang bilis ang pangyayari. Gusto mong balikan ang kasintahan ko pero nasa taas na kami at nahihilo pa ako dahil unang beses akong sumakay ng eroplano. Ilang beses na akong sumuka at ang malas lang ay wala silang gamot para sa hilo. Kaya pakiramdam ko'y mamamatay na rin ako nang lumapag ang eroplano. Habang nakahiga ang aking ama ay nasa wheelchair naman ako dahil hindi ako makalakad dahil nahihilo pa rin ang aking pakiramdam. Diretso na kami sa hospital at agad na kinausap ako ng isang magaling daw na doktor na si Doc Hing. Maraming test ang ginawa sa akin, ang lahat ay compatible kung ano man ang may tulong ko sa aking ama. Mini version lang niya ako. Wala pang malay ang aking ama at kinausap na ako agad ni Doc Hing. Are you willing to donate anything in your organ to help your father? Opo, Doc. Mabilis sa sagot ko dahil gusto ko ding makasama ang aking ama. Marami akong mga katanungan na gusto niyang saguting mabuti. May mga sinabi man sila sa akin pero lutang ako noon. Lalo na't halos papikit na lang aking mga mata nang gisingin ako ni inay. Don't worry, you will survive. Lalo na't healthy ka't bata pa. Sabi niya na tinapik ang aking balikat. Salamat po, Doc. Doc, pwedeng makitawag? Sabi ko at mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Pag-dial ko pa lang na numero ng kasintahan ko, ay nagkagulo na sa kwarto ni Daddy. Be ready, Drake. Sabi niya na agad tinulak ang aking wheelchair at may waiver akong pinirmahan. Medyo hilipo ako at hindi ko nabasa ng mabuti ang waiver basta ko na lang to pinirmahan. Agad na nila akong dinala sa isang kwarto at puno ng mga hindi ko alam na machines. Parang katulad ng mga napapanood ng mga scientist. Nililinis na muna nilang aking katawan at ilang saglit lang hinaplo si Doc Hing ng aking buhok. Now, sambit lang niya at naramdaman kong may itinurok sila sa katawan ko at nagdilim na ang aking paningin. Pakaramdam ko'y sobrang haba ng itinulog ko. Pagmulat ng aking mga mata ay isang nurse ang nagbabantay sa akin. You're awake! Nakangiting sabi niya at agad niyang tinawagan si Doc Hing. Ilang saglit lang ay dumating si Doc na may kasamang dalawang nurse. Pakaramdam ko'y baradong aking lalamunan at hirap akong lumunok dahil may tubo sa aking bunganga. I'm glad you're up. May tatanungin ako at mag-thumbs up ka lang. Sabi niya. Marami siyang tinanong at puro thumbs up ang sagot ko. Very good. Sabi niya at kusang pumikit ng aking mga mata dahil parang ang bigat-bigat ng mga ito. Nagising ako ulit at may mga aparato pa na nakakabit sa aking katawan. Si Doc na mismo ang nagbantay sa akin. Kinamusta lang niya ako at ipinikit ko ulit ang aking mga mata pagkatapos niya akong tanungin. Nagaya nung una ay puro thumbs up lang ako.
Hanggang sa nagising ako ng isang araw na medyo malakas ng aking pakiramdam at inalis ng ilang aparato sa aking katawan. Humiling ako kay Doc na siya na ang tumawag sa girlfriend ko pero hindi makontak pati ang cellphone ni Itay. Miss na miss ko na siya. Sabi ni Doc Kane ay mahigit 4 na buwan akong nakaratay. Ang sabi ni Doc ay kinuha nilang isang kidney ko, ilang parte ng aking liver, pancreas at intestines, at higit sa lahat ay sa akin din sila kumuha ng dugo para kay Itay. Sa daming inalis sa aking organ ay nakoma ko, pero sulit naman ang lahat dahil buhay ang aking ama at gaya ko din ay nagpapalakas ito. Lumipas ang mga linggo at sa isang room na kami ng aking ama. Ganun pa rin ang mukha niya, payat pa rin to, at kahit ako man ay malaki din ang ibinagsak ng aking katawan. Dad, sino ulit ang aking ina? Tanong ko habang sabay kaming pinakakain. Stepsister ng asawa ni Governor Samuel. Rocky ang kanyang pangalan. Rocky? Hindi po ba panglalaking pangalan na yon? Oo anak, lesbian ng ina mo. Malaki ang gusto niya sa asawa ni Samuel. At noong ikinasal sila, ay lumapit siya sa akin para kidnapin ko daw si Samuel para hindi matuloy ang kanilang kasal. O kahit muntik na ako mapatay ng Samuel na yon, ay hindi ko ginawa. Nagalit din si Rocky sa akin. Ayun, naglasing siya sa harapan ko at nabuo ka. Nakangiting sabi ni Daddy. Bakit muntik kayong mapatay ni Itay? Seryosong tanong ko. May pinakita sa amin sa Arevalo at sa video na yon ay si Samuel ang naglagay ng lason. Mabutit hindi ko nainom dahil natabig to ng Tito Toro mo. Malas lang ng aso na dumila sa sahig dahil nang isayagad. Napaisip ako sa sinabi ni Daddy. Sa tagal ko nanirahan sa asyenda ay hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Nasaan ang video, Dad? Hindi ko na alam kung nasaan anak dahil nagkagulo niya sa bahay at binugbog ni Toro si Samuel mula noon ay hindi na namin to kinausap. Siya nga pala anak, naisalin ko na lahat sa pangalan mong lahat ng meron ako. Mahirap na, baka biglaan ako manigas at wala sa pangalan mo ang lahat. Eto, pirmahan mo na lang. Pero Dad, buhay pa kayo. Sabi ko at hindi kinukuha ang papel. Pirmahan mo na anak, hindi natin hawak ang aking buhay. Sabi niya at pinirmahan ko na ito. Siya nga pala Dad, naalala ko, may kapatid ba na lalaki ang mami na kasintahan ko? Paano yan Dad? Mahal na mahal ko si Agatha. Wala naman sa pagkakaalam ko anak. Kung mahal mong anak ni Rojas, ay hindi naman ako tutol anak. Kaya lang kamukha ni Samuel ang anak niya. Kailangan na galingan mong gumawa ng bata para maging kamukha natin ng apo ko. Hindi ang Rosas na yon. Sabi niya at natawa na lang ako. Dad, kailangan ko nang umalis. Baka po nagtampo na sila sa akin dahil hindi ako matawagan ng kanyang telepono. Kahit si Tito Toro hindi din sinasagot ng aking tawag. Sigurado ako na nagpapanggap ng baliw ang tito mo kaya hindi na makontak. Sige anak, mauna ka na sa Pilipinas at susunod ako. Kailangan na kausapin mo muna si Doc Kane. Baka may mga gamot ka pang kakailanganin na dalhin. Ilang saglit lang ay dumating na ang aming doktor. Agad niya sinabi ko ang tungkol sa bala kong pag-uwi. Okay, pero wag ka na munang gagawa ng mga heavy workouts. Napatikhim ako dahil miss na miss ko ng aking kasintahan. Doc, heavy workout po ba yung kwan? Tanong ko na medyo napahawak sa bato ko. You mean make love? Daretsahang tanong niya at narinig ko ang mahinang pagtawa ni Daddy. Opo, mahinang sagot ko. Maybe 1 round and maximum of 15 minutes ay pwede. Ano? Hirap na akong pumasok. 15 minutes lang? Bulalas ko at mas napatawa na malakas si Daddy na may kasama pang pag-ubo. Okay, no problem. I can help you with that. I will be back. Sabi niya at napatingin ako kay Daddy. So, totoo palang sinabi ni Rojas anak na may nangyari na sa inyo ng anak niya?
Wala pa po, Dad. Pag-amin ko. Sinungaling talagang Rojas na yon. Bulalas si Daddy. Bumalik si Doc na may hawak na maliit na bote. Here, may konti pang natira. This is my personal use pero ibibigay ko na lang sa'yo. Sure ka bang kasintahan mong paggagamitan mo? Opo, Doc. Kasi kung hindi mo kasintahan at asawa, ay bawal sa rule yan. Baka hindi na ako bigyan pa ni Doc Mark. Sigurado po ako, Doc. Ano po ba ito? Tanong ko at sinabi ko anong epekto at kung paano gamitin ang lubi. Mukhang magkakaapo na talaga ako. Masayang sambit ni Daddy. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.